pinakaayaw ng Diyos ay ang tao na tututo ng hindi umasa sa Kanya palagi. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, naranasan niyo magkaroon kayo ng mga maliliit na anak. Tama? Ano ang gusto niyo sa inyong mga anak? Kayo ang nasusunod o yung gusto nila ang nasusunod? Isa sa nagiging problema ng marami, parang mga alibughang anak, gustong-gustong pagyamanin, matapos sumagana, iiwan ang kanilang Panginoon at susundin ang sarili nilang gusto para huwag silang mapakialaman. Amen. Ay, amen talaga yun. Amen. Pero ang gusto ng Diyos, pagka ganito, pag mayroon tayong mga pangangailangan, ang gusto ng Diyos laging sa Kanya umaasa. Yan ang totoong maka-Diyos. Asa lahat sa Diyos. Nagpapakumbaga sa Diyos. Hindi niya kinikilala na kaya niya ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay, ang kanyang pinagtiwalaan dahil sa Diyos, para sa Diyos, para sa Diyos, alam-alam sa Diyos. Lagi asa sa Diyos. Kaya tawag doon, maka-Diyos. Amen. Dahil ng publikano, sabi niya, Diyos ko, mahabag ka sa akin isang makasalanan. Unawain niyo, sa 2 taong nanalangin sa templo, yung publikano lang ang humihingi ng tulong sa Diyos. Amen. Gets niyo? Amen. Kaya, ang taong hindi marunong umasa sa Diyos, mapagmataas. Amen. Pero ang mga taong marunong pong umasa sa Diyos, nagpapakababa sa Diyos. Kaya yun ang kadalasang tinutulungan ng Panginoon. Amen. Ay, amen talaga yan. Amen. Di ba, meron yung kinikwento ko nga pag sa alibughang anak, parang ganito kasi kwento niya. Pansinin niyo, sino rito sa atin na nung maliliit pa tayo, nangangaroling tayo or namamasko tayo sa ating mga ninong at nina? Pag tayo po ay nakakuha ng ating mga napamaskuhang pera, kanino natin binibigay? Kay nanay. Oo, sa magulang. Kung tutusin, pera mo yun. Di ba ba? Amen. Pero bakit sa kanila mo binibigay? Kasi mas masarap, parang mas gusto natin na, ito napamaskuhan ko, tuwa ko pang may binigay ka pa sa iyong nanay. Amen. Tuwa ko pang may binibigay ka sa iyong magulang. Anong dahilan? Kasi may panggastos ka na naman. Adahiin mo, alam mo may naibibigay sila sa iyo. Pero takot tayong gumastos kapag atin ang pera. Mas gusto natin sila ang gumastos para sa atin. Ang tawag doon, mga umaasa sa magulang. Amen. Ito ang gusto ng Diyos. Kung sakaling pasaganain tayo ng Panginoon, huwag mong hayaan na ikaw, tayo, ang siyang mag-isip kung anong gagawin natin sa biyayang natatanggap natin. Lagi natin itong ipasa sa Diyos nang sa ganun, Diyos ang mag-provide ng pangangailangan natin. Kasi kung tayo lang ng tayo ang masusunod sa gusto natin, isa lang ibig sabihin nun, hindi na tayo nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kaya minsan, pag dumarating po sa buhay natin na medyo nagigipit tayo, huwag niyong i-misinterpret ang Lord. Minsan, tinutulungan tayo ng Diyos, maliban kasi na ang tao, mawala, saka lang sila titingala sa langit. Lagi ko nga po itong sinishare. Kapag meron kang pera sa iyong bulsa, meron kang 10,000 sa isang bulsa, may 10,000 ka sa kabilang bulsa, in short, meron kang 20,000 cash. Pag nawalan tayo ng bigas, napalagay niyo ba, lulunod ka at mananalangin ng tao sa puso sa sabihin, Diyos ko, wala na po bigas. Pero may 20,000 cash ka, magagawa niyo yun. Amen. Parang malabong mangyari yun. Dahil sigurado ako, pag nawalan tayo ng bigas, automatic, pupunta ang kamay sa bulsa, bili! Pero, pag wala na tayong nakapa, ni 5 duling sa bulsa, tapos puso kang luluhod at titingalan na, Lord, wala na po akong bigas. At doon mo lang may paparamdam, kailangan mo ng tulong ng Diyos. Amen. Amen ba? Ang hirap umasa sa Diyos na laging maganda ang iyong pakiramdam. Amen. Ay talagang amen yan. Pag nararanasan natin na parang tayo nabuburing, ang bigat-bigat na ng buhay natin, I challenge you, tumingala ka na, may Diyos na naghihintay. Amen! Amen? Huwag nang hinayaan lagi natin sasabihin na kaya ko ito, kapatid, stop that. Gusto ng Diyos tumulong. Sabihin mo, kaya ito ng Diyos, kaya ito ng Diyos. Dahil mas gusto ng Diyos ang mga tao umaasa sa Kanya kaysa umaasa sa sarili nilang magagawa. Amen. Kaya mga kapatid, tama ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Bible, sa huling verse, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be
ang sino mang nagpapakataas sa kanyang sarili ay ibababa. Ngunit ang sino mang nagpapakababa ay itataas. Bakit kaya ganyan ang prinsipyo ng Diyos? Nakakita na kayo ng siso? Yung Opo. siso, yung ganun. Opo. Oh, di ba? Okay, tingnan nyo. Sino ang nasa baba? Mabigat o magaan? Magaan. Ha? Ulitin Yung ko. nasa baba. Siso. Mabigat sa baba. Sino ang nasa baba? Mabigat o magaan? Mabigat. Sino yung nasa taas? Magaan. Minsan, maraming tao tuwang-tuwa kapag sila nandoon sa taas. Ang tawag doon, ampaw. Ampaw. Puro hangin lang yun. Mas nararamdaman ng Diyos ang heavy cupping ng pananalig ng mga taong nasa baba. Kapatid, ang totoong mananampalataya ng Diyos at sumasampalataya sa Diyos, nararamdaman ng Diyos ang faith nila kapag sila ay down. Amen. Ay talaga. Amen. Hindi nararamdaman ang faith kapag ikaw ay proud. Amen. Kasi ang Totoo faith, yun. kakayanan mo maliwanag at ilaban ang iyong paniniwala. Amen. Ang taong proud, tapos na sa hirap, pero nasusubok ang ating pananalig pag dumarating ka sa time na very down ka, pero doon nararamdaman ng Diyos ang bigat at tibay ng iyong pananalig. Amen. Ay, talagang amen. Kaya habang ko sa inyo, hindi namin ipinapangako sa gawain ng Prayer Partners Foundation ng El Shaddai na kapag kayo dumalo rito, lagi na kayong pagpapalain, lagi na Amen. kayong bibiyayaan. Normal lang yun, ang pagpapala, lagi meron sa gawain ng El Shaddai. Ang Amen. pagalingan meron lagi sa gawain ng El Shaddai. Pero huwag niyong kalimutan, marami rin kayong pagsubok na mararanasan. Alam niyo kung bakit? Si Ma'am, alam niya yun. Lahat ng test kailangan maipasa. Dahil kung hindi ka dadaan sa test, hindi mo alam kung saan ka pasado. Di ba? At kung saan ka bagsak, doon ka ngayon tututo. Amen. Sometimes huwag natin i-misinterpret ang buhay nating mga tao. Pag marami kang pagsubok, huwag nating talikuran. Harapin natin faith to faith. Amen. Hindi face to face, ha? Faith to faith. Fight the good fight of faith. May karamdaman, may utang, may problema, may nangaliwa, may nanganan. Kapatid, lahat ng itong suliranin na ito po ay mga bagay na nagpapadown sa atin. Pero the more na nagpapadown tayo, the more na nire-record ng Diyos sa makita sa atin. Kaya mo bang maniwala na may magagawa ang Diyos? Amen. Praise the Lord talaga. Kaya nga, lagi ko nga ito sinasabi, matuto tayo magpakababa. Pag sinabing magpakababa, marunong tayong umasa sa nakakataas sa atin. Ang Diyos ang nakakataas. Yan ang nagpapakababa. Pero yung mga hindi believe, as in, alam niyo ba yung believe? Hanga. Opo. Hanga. Pag hindi tayo hanga sa Diyos, hindi tayo aasa sa Diyos. Pero ang sino mang mga taong hanga sa Diyos, sila ang pwedeng magpakababa sa Diyos. Amen. Yun. Tandaan nyo, gusto ng Diyos nagpapakumbaba. Paano nagpapakumbaba? Sa Diyos laging umaasa. Lord, Amen. laging Lord. Okay yun. Lord, laging Lord. Okay yun. Dahil ang sino mang nagpapakababa, ulitin ko, tinataas. Ang nagpapakataas, binababa. The more na mas mataas ang iyong pinalalagdagan, bumagsak ka, basak ka talaga. Wasak, masakit. Amen. Pero kung mababa lang yung kinalalagyan, pag nabagsak ka, aray lang. Amen. Diba? Maiiwasan bang pagbagsak o hindi? Yung totoo. Yes, may iwasan. Pero, lahat ng tao pwedeng bumagsak. Pero kung tayo po ay laging nasa mababa na, madali tayo nakaka-recover sa bawat pagbagsak. Ang nagpapakataas, hirap maka-recover. Pero yung mababa, pag bumagsak, madali maka-recover. At ito ang matindi. Wala pa ako nakitang bumagsak na galing sa baba. Amen. May nakita lang ako yung bumagsak galing sa baba. Kung meron man, nalusot lang yun. Kasi ang totoo, minsan maraming tao sabi nila, Lord, ayoko mabigo. Isa lang ang sagot ng Lord, diyan ka sa baba. Lord, wag mo ko hayaang maapi. Hindi bali ng maapi, at least hindi bumabagsak. Amen. Ay, talaga, amen yan. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, mapalad ang mga inaapi kasi si El Shaddai ang kapamilya. Amen. Amen. Kaya, mga kapatid, ito lang ang aking may iwan sa inyo. Mapalad kayo sapagkat
dumating ang mabuting balita sa lugar natin dito. Amen. Ang sino mang taong laging nakikinig ng salita ng Diyos, umaasa kasi siya sa Diyos. Amen. Amen. And ito pang isa pang part, mapapansin niyo, every time na natatapos ang gawain, nagkakaroon ng mga love offering. Ayoko naman ma-misinterpret niyo yung pagdating sa love offering, magtakbuhan kayo, at mahiya kayo, porque wala kayong ibibigay. Ang purpose, mga kapatid, ng love offering, common sense, sino rito nakaranas ng ma-in-love? Lahat na. Oh, sino? Hindi ko kayo ma-in-love. Umamin kayo, uy! Na-in-love kayo. Kaming mga lalaki, kapag kami na-in-love, ang unang ginagawa ay nagbibigay ng regalo. Ay, talagang amen yan. Yung pinsan ko, lagi ko kinikwento to si Enrico. Nagtaka ko dahil lagi naman siyang may baong binibigay ng nanay ko at ang tita ko sa kanya. Hindi na utusan ng baon yun. Talagang labis-labis pa yung baon niya. Noon yun, 1990s. Ang baon niya ay 20 pesos. 1989, ganyan. Ngayon, nangyari, nagtaka ako, bakit nagkaroon siya ng sakit na ulcer? Isipin niyo, from grade 1 hanggang grade 4, grade 5, hindi nagkakasakit yun. Pagdating ng grade 6, nagka-ulcer. Okay, nagtaka ako, paano nangyari kung makain na magmamaayos sa bahay? Marami naman siyang pambili ng baon. Aba, isa lang ang nagawa kong tanungin sa kanya. Sabi ko, in love ka, no? Namutla. Sabi niya, mahal mo na lang ang kuya, kasi may ulcer ka. Anong connection yun? Nagtitipid ka. Tama nga naman. Ang baon niya, 20 pesos. Ang gusto niyang bilhin ng ulcer sa nililigawan niya ay kulang-kulang, mga nasa 8,000 or 7,000. As talagang sus, Mariose. Hindi pa naman sinasagot, ginagastusan na. Pero sabi niya, basta, huwag ka na lang maingay. Basta mahalaga, masagot ka niya? Hindi. Basta mahalaga, alam niya, na gusto siya. Yun lang yun. Malalaman yung mga babae, ewan ko lang pag nagpakamanhid pa kayo niya. Pag ang lalaki nagbigay ng chocolates or flowers at nagtanong pa, bakit niya kaya ako binigyan ng flower? Oy, gumising ka. Natural, in love. Kasi ang totoong in love, ang unang ginagawa niya, nagbibigay. Hindi sapat, I love you. Tapos ang ibibigay mo naman cloud nine, hindi mo siya lang. Dahil ang totoong nagmamahal, nasusukat ang feeling niya. Nasa dampe po kami. Inibigay. Kung favorite nyo ang isang First po namin sa dampe. sigurado laging maganda ang inyong binibigay sa bless kanya. maraming Pag tao. hindi mo tayo ang isang tao, pipicture hindi ang ibibigay mong regalo sa kanya. Pero kapag mataas ang tingin mo sa isang tao, namumroblema ka kung anong i-regalo mo sa kanya. Tama o tama? Tama. Pero pagdating sa Diyos, lahat ng tao hindi marunong magparamdam na love nila ang Diyos. Amen talaga yan. Kaya mga kapatid, hinahamon ko kayo, hindi laki ng pera o halaga ang pinag-uusapan sa pagbibigay ng kaloob sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, matuto kayo magpadama. Gano'n mo ba siya talaga kamahal at na-appreciate? Magbigay ka, isang palatandaan na ito sa pamamagitan ng iyong kaloob na ipaparamdam natin sa Diyos yung ating damdamin sa Kanya. Amen? Kaya yung mga tao umiiwas sa pagkakaloob, isa na ibig sabihin ng torpe. Diba? Ngayon, kung hindi ka rin magbibigay, sabi ng Biblia, ano man ang iyong itangin, ibabalik sa iyo yan ng siksik-liklik o mahaba kung anong sukatan na yung ginamit. Pag nagtanim ka ng marami kang aanihin. Pag maliit ang iyong itinanim, katiting din ang iyong aanihin. Pero kung tayo naman ay napaka-generosity, maluwag sa loob natin, basta, maniwala ka, pagdating ng taniman, ikaw rin ang mamamangha pag ito ay umani na. Sometimes, mga kapatid, huwag natin i-misinterpret. Pagdating sa halaga ng pera, hindi po yan pinagbabatayan dito. Dahil sa langit, kahit magbigay ka ng $100 million sa gawain ng Diyos, hindi magagamit ang dolyar nyo sa langit. Amen. Ang tanong iba, nasaan yan? Ang pinag-uusapan dyan is yung damdamin natin. Dedication. I dedicate this offering. I offer this as a dedication to the Lord. Para sa Lord ito. Para sa Lord ito. At kung para sa Lord natin yung binibigay, ang Diyos ang siyang tatanggap
yan. Amen. Mapawalaki Diyos ang makaka-appreciate yan. Amen po ba? Amen. So ngayon mga kapatid, isang tanong, isang sagot. Handa ba tayo magpasakop sa kalooban? Amen. Praise the Lord. Ngayon tayo dito tumayo and nire-report ko po, maniwala